So nandito na tayo, solving on navigational problem, no? Number 6, coal rigs, other vessel crossing from Port Bao. Okay. So makikita nyo, yung barko mo, stand-on vessel ka, kulay green yung barko mo, ikaw to eh. Ito yung kalaban, nasa Port Bao magkukross. So, ito yung giveaway vessel. Ha? Dito nakalagay one short blast and then alter hard starboard. Dito dadaan sa pupa mo. Ano? So, ibig sabihin itong barko na ito, aware siya. Alam niya yung rules of the road. Yan ito. Ito naman, stand-on vessel ka. Kasi siya talaga ang according to the rules, siya ang mag-take action. Ngayon, ang tanong dyan, ayan, a real and actual scenario during navigation where there is a cruising vessel coming from Port Bao, that the duty officer should be able to know the following: how he is going to determine if the said cruising vessel is in collision course, no? If the said cruising vessel just continue her course and speed, without any action taken from her and becoming on a nearly close quarter situation, what is the probable action should an officer on watch, navigational watch, anong gagawin niya, what to do? So ito yung no? Coal rigs, cruising vessel from your Port Bao is a giveaway vessel, and you are the stand-on vessel. If the said vessel on your Port Bao is on collision course, normally she will alter her course to starboard, kakambyo yan sa estribor, and pass your astern. So to determine, no, or the three distinction that she is on a collision course. Letter A, her bearing does not change, isa yan. And then CPE equals 0, distance is getting closer. Now if she does not take action, sa gabi, use all this lamp by rapid flashing to attract attention to her. And if there is still no action taken, use the ship's whistle. Businahan mo siya. You have to blow 5 short blasts. Anong ibig sabihin ng 5 short blasts? What is your intention? And then make sure that you have made a circle mark on your radar. Limit ba? Range 0.25 nautical miles, na hindi siya papasok doon sa range mo na 0.25 nautical miles. Mag-action ka na. That if said Port Bao cruising vessel on collision course, still no action taken, you can use your engine to slow down, or you can execute hard starboard if everything is clear on your starboard side. Remember, never alter course to port. Never alter course to port side as per Coal Rigs number 17 paragraph C. Kaya nandito ang karamihang nangyari sa disgrasya, collision. Kamukha niya, nag-alter ng port itong stand-on vessel, nag-alter to hard starboard naman yung nagkalituhan na. Kaya nakalagay sa paragraph 17, paragraph C sa rules sa Coal Rig number 17, paragraph C, never alter course, not to alter course to port side. Very important ito. Pagka nag-apply kayo ng third mate o second mate, posibleng itatanong ito sa interviewer sa opisina na kumpanya na in-applyan mo, ipopromote ka halimbawa, ay pagka hindi ka marunong sumagot nito, ay hindi ka tatanggapin talaga. Very practical. Okay, thank you. By the way, yung manual, yung number 7, yung mga plotting at saka yung iba pang mga question hanggang 14, doon natin i-discuss sa sa online. Pagka nag-agree na kayo, no, na kayo kukuha ng online learning. Bali, ano lang yun, 1 day lang yun from 9 to 5. Maliit lang ang doon, pangkapi lang natin. Napakaliit, matutuwa kayo. Kaya padalhan nyo ako ng ng PM, no, private message. Doon natin i-discuss kung anong gagawin niyo para makapag-umpisa tayo sa online learning coaching, no? Padala kayo ng message sa akin, sir, paano bang gagawin ganun para tayo mag-start sa online
PM yan ha, private message. So, sasabihin ko sa inyo, yun lang ang ano natin, kunting-kunting maliit na pangkape habang nagdi-discuss tayo. And then, tuloy ang ligaya. Okay? So, yung nandito lang tayo sa hanggang number 6, pero number 7 hanggang number 14, kasi hanggang 14 itong video natin eh. Yung mga matitindi na yun doon, no? Yung mga pagplat sa LOP, pati yung nag-blackout ang barko, walang radar, walang GPS, walang IGDIS, tapos pakunin ka ng posisyon ni Kapitan doon. Tuturo ko sa inyo lahat yan. At saka yung nasira yung gyro compass, nagla-navigal ka sa channel, tatanungin ka ni Kapitan anong magnetic compass course pagkambyo dyan, ganyan. Marami, hanggang 14 yun eh. Tapos may mapa pa doon. Dito pansamantala hanggang number 6 lang muna tayo. Okay? So thank you very much. Para ituloy natin ang sagot from number 7 hanggang number 14, write me sa your PM, no? PM message. Then pag-usapan natin yan tungkol dito sa online, yung kaduktong. Thank you very much, mga kaibigan kong marino. By the way, nag-online na lang ako kasi hindi na ako sumasakay. Matagal ako sa barko 36 years ako nagbarko. And then ang huli, ako sa Tunsberg, instructor ako sa in-house. Kaya noong last April, pinatigil kami dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19. Hanggang ngayon, wala na. Ayaw na ng anak kong dalawang babae na yung doktora ko at saka yung anak kong abogada. Huwag ka na pa magbalik doon sa opisina, delikado sa COVID-19. Ay, sinunod ko na lang sila. Ano na ako, 74 years old. Pero fit ako sa office, no problem ako sa health ko. Yung iba nga, hindi maniwala na ganun ang edad ko. Pag hindi ka abusado sa katawan mo, darating ka rin dyan. Kasi nung bata pa ko, ang edad pa ko ng 13, 14, 15 hanggang 20, hanggang ngayon, hindi ako nigarilyo, hindi rin ako uminom alak, kahit whiskey, kahit wine, hindi ko uminom, kahit tuba, wala, hindi ako talaga uminom. Kaya okay pala yan, gawin nyo yan. Maingat kayo sa katawan nyo. Medyo hanggang ngayon 74, wala, parang pakiramdam ko parang 49 lang eh. Ayos kaya minsan nagbibiro ako pagka sir, mahilig ka pa ba sa chick? Oo, mahilig ako sa chick, yung Chicken Joy sa Jollibee ba, tawanan sila at saka McDo. O sige kaibigan, maraming salamat. I-message nyo ko yung private message nyo PM kung anong gagawin natin. Itutuloy ba natin and then sasabihin ko sa inyo ang procedure itong gagawin nyo para umpisa na natin. Maliit na pangkapi lang, okay, thank you.